Tia, bitiwan niyo po ako. Malalakas ang bawat pakiusap ni Selena habang hinahablot ng kanyang tiyahin ng kanyang buhok papunta sa kusina. Katatapos niya lamang sa paglalaba. Ngayon naman, kailangan niyang maglampaso sa kabuuan ng bahay. Maglampaso ka. Dapat hindi ka naabutan ng tatay mo dyan. Bili niya sa dalaga. Maagang naulila si Selena sa kanyang nanay. Kaya nag-asawa kaagad ang kanyang tatay. Kaya lang ay isa siya sa minalas na magkaroon ng simpleng pamilya. Hindi pantay ang trato sa kanya ng tita niya dahil nga anak siya ng tatay niya sa unang nitong asawa. Chang, hindi pa po ako nanananghalian. Kung maaari po sana. Tapusin mo yan bago ka kumain nang hindi naman palamunin lang ang ganap mo dito. Anang ginang tsaka siya iniwan sa kusina. Naipit ni Selena ang labi niya tsaka siya napatingala. Wala na ba talagang halaga ang buhay ko? Bakit naman ganito? Nay, bakit niyo po ako iniwan sa mga ganitong klaseng tao? Saad niya sa kanyang sarili tsaka pinahid ang luha na nasa kanyang pisngi. Nagsimula na si Selena sa pinagagawa sa kanya ng tiyang niya kaysa pagalitan siya nito. Hahanapin ka kaya ng tatay mo kapag umalis ka sa bahay na ito? Anang tiyang niya sa kanya. Kumakain na siya noon habang ang tiyang niya ay naguhugas na ng pinggan. Bakit po, tiyang? Pumasok ka agad sa isipan niya na baka paalisin na siya doon ng kanyang tiyahin. Naisip ko lang na mas gagaan ang buhay natin kung aalis ka na dito. Tiyang, napatigil sa pagmuya si Selena. Tiyang, tumutulong naman po ako dito, di ba? Kulang pa po ba yun? Aba, talagang ibabalik mo sa akin yan? Nanggagalaiting anang tiyang niya. Hindi naman po sa ganun, tiyang, pero hindi po ba't tumutulong naman ako sa gawaing bahay? Kung kulang pa po yun, dagdagan niyo pa. Aba, bakit? Parang kinakawawa ka naman dito ah. Nanggagalaiting saad ng ginang. Gusto siyang tanungin ni Selena kung hindi ba talaga siya nagmumukhang kawawa. Umaga pa lamang ay tambak na ang kanyang trabaho at halos maghapong walang pahinga pero alam niyang labis na ikagagalit iyon ng tiya niya. Maganda na ding oportunidad ito para makatulong ka sa amin, lalo at lumalaki na ang gastusin dito sa bahay. Isang tricycle driver ang tatay ni Selena, habang meron naman siyang dalawang kapatid na nag-aaral sa high school at kolehiyo, kaya talagang kinakapos ang perang kinikita ng kanyang tatay, kahit wala namang pangangailangan si Selena dahil nasa bahay lamang siya. Hindi din hinayaan ng kanyang tiya na makatungtong siya sa high school. Sabi nito ay sapat na daw ang elementary dahil sa bahay lang naman daw mamamalagi si Selena. Tiyang, hindi naman na po ako malakas kumain eh. Tumigil ka! Hindi na magbabago ang desisyon ko. Kakausapin ko ang tatay mo para maipadala ka sa Manila. Maghapon na nag-isip si Selena at walang pumasok sa kanyang isipan kundi ang kawalan ng pag-asa na makatakas sa plano ng kanyang tiyahin. Sunod-sunuran ng kanyang ama sa gusto nito, kaya naman alam niyang kahit kaunting pagkontra, hindi nito magagawa. Nang umagang ang iyon, ay abala pa si Selena sa pagwawalis ng bakuran nila nang huminto ang tricycle sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang ginang na puro postura ang muka. Nakabag itong maroon na nakasukbit sa kanyang braso. Mukhang madam kung susumahin. Magandang umaga, Mirna. Bati nito sa tiyahin ni Selena. Naku, ikinatutuwa ko po na makita kayo. Magalang at may pagkasabik na saad ng ginang. Ngunit taliwas naman ang nararamdaman ni Selena dahil alam niyang ito na ang puputol sa kanyang kalayaan. Inalok ng tiyahin niya na pumasok ang ginang. Inikot pa nito ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Sinong kasambahay ang ibibigay mo sa akin? Kasambahay? Bulong ni Selena sa kanyang sarili. Talagang balak ba niya akong ilayo dito? Kausap ni Selena sa kanyang sarili. Maya-maya ay nadinig niya ang yabag ng tiyang niya, kaya madali siyang pumunta sa likod ng bahay nila. Kaya lang, nahagilap pa din siya nito. Tara sa loob. Tiyang, bakit po? Kabadong tanong ni Selena. Basta, sumunod ka na lang. Giit pa nito. Sumunod si Selena hanggang sa paupuin siya ng tiyang niya sa luma nilang sofa at kasama siyang humarap sa ginang na naroon. Pinasadahan si Selena ng tingin ng ginang
Tsaka binuklat ang bag na dala at nag-abot ng makapal na pera kay Mirna. Hayan, saktong amount yan. Anang ginang tsaka tumayo ito. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Ani at tsaka na unang maglakad. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Anang tiyang niya, tsaka siya nito pinagtulakan palabas ng bahay. Huli na nang mapagtanto ni Selena na nakagayak na pala ang mga gamit niya at handa na siyang palayasin ng tiyang niya. Kahit ayaw humakbang ni Selena palabas, ay sinalubong na siya ng dalawang lalaking kasama ng ginang na nakausap ng tiyang niya, tsaka siya nito sapilitang isinakay sa kotse. Saan niyo po ba talaga ako dadalhin? Ani Selena habang nasa biyahe na sila. Tsaka ka na magtanong. Nakasanla ka na sa agency kaya wala ka ng karapatang magreklamo no? At ano man ang maging kalagayan mo wala ka na doon. Nakangising anang ginang. Naging tahimik ang biyahe nila at wala silang imikan hanggang sa marating nila ang malawak na kabahayan ng hindi kilalang pamilya ni Selena. Ngunit isa lang ang malinaw para sa kanya. Magsisimula na ang kalbaryo sa kanyang buhay. Bumaba sila sa kotse hanggang sa makapasok sila sa loob. Hindi naman kasi piniyagan na ipasok nila ang kotse, kaya naglakad na lang sila papasok. Yan na ba yung kakulangan sa kasambahay na kailangan namin? Anang matanda na humarap sa kanila. Opo, masipag yan at dalaga pa. Anang babae tsaka makahulugan na tumawa. Ganoon na lamang ang naging kabog sa dibdib ni Selena. Pakiramdam niya, hindi magandang mangyayari sa kanya. Selena point of view. Ito na ang magsisilbing bahay mo. Mabait naman ang mga magiging amo natin. Para lang din sa kaalaman mo, wala kang kontrata sa agency na yon dahil nakadirekta ka sa bahay na ito. Anang ginang habang naglalakad kami papasok. Isang maliit na higaan ang pinakita niya sa akin na sasakto lamang sa isang tao. Oh, eto naman ang magiging kwarto mo. Aniya pa tsaka pumasok na ako. Isa-isa kong inayos ang aking mga damit doon hanggang sa muling bumukas ang pinto at si Manang Mirna pa rin ang pumasok. May dala siyang uniforme at katulad ng mga kasambahay na nagtatrabaho din sa bahay na ito. Para yan sa'yo, yan ang magiging uniform mo. Manang, mawalang galang na po. Magkano po ang magiging sahod ko? Sa mauunang 5 buwan ay wala kang sasahurin dahil papasok ang lahat ng iyon sa pagkakautang ng agency na naghatid sa iyo dito. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Ngunit may sinend na kontrata ang agency na iyon na pumapayag ka at ang guardian mo sa kasunduang iyon. Napaluha ako. Hindi ko akalain na magagawa ni Chang na ibenta ako sa mga taong iyon sa ganoong halaga lamang. Mababait po ba talaga ang mga amo natin na pagsisilbihan dito? Usisa ko kay Adelena habang nasa labas kami. 1 linggo na ako nangangatulong sa mga Jimenez pero hanggang ngayon hindi ko pa din nakikilala kung sino nga ba ang amo namin. Hindi ako tatagal dito kung masusungit sila. Ani Adel habang nagwawalis. Isa pa, madalang umuwi dito ang magkapatid na yon. Napalinga ako sa kanya. 2 ang amo natin? Magkapatid? Walang kaidi-idiya na saad ko. Oo, mga anak sila ni Governor. Mga business owners sila ng sarili nilang negosyo. Si Sir Eros at si Sir Zero. Hindi ko alam kung kailan sila babalik. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng sariling bahay dahil sa tulong nila. Ani Adele. Nakakatuwa naman kung ganun. Nakangiting saad ko, ngunit kaagad ding nawala iyon dahil pumasok sa isip ko ang utang na iniwan sa akin ng agency. Pero sa halip na malungkot, ginawa ko na lamang inspirasyon si Adelina dahil hindi naman naglalayo ang edad namin. Selena, matapos mo dyan ay pakipunasan ng hagdan. Dinig ko ang malakas na sigaw ni Manang Mirna. Opo. Kaagad kong sininop ang hose na hawak ko at nagtatatakbo papasok sa loob. Pumunta ako sa likod para kumuha ng malinis na basahan na siyang gagamitin. Nagumpisa na akong maglampaso ng hagdan na mas makintab pa yata sa mukha ko. Nakaluhod ako sa hagdan nang madinig ko ang magkakasunod na tinig sa pag-welcome ng kung sino. Kaya napalinga ako at sabay na pumasok ang 2 gwapong lalaki. Kapwa nakasuksok sa kanilang bulsa ang kanilang mga kamay. At sino naman to?
Nakataas ang kilay ng unang lumapit sa akin. Itim ang buhok niya pero may kahabaan. Ngunit hindi makakabawas iyon para purihin ang angkin niyang kagwapuhan. Lagpasan mo na lang. Alam mo naman na mas mahalaga ang pahinga kaysa sa pakikipagtsismisan. Masungit na tugon ng lalaking nakasalamin na hindi naman nalalayo ang itsura sa isa. Tulad ng sinabi niya, basta niya na lamang akong nilagpasan. Sige, medyo puyat din ako. Nice to meet you. Tsaka ako nang mag-uusisa. Magpapahinga muna ako. Anang lalaki na may mahabang buhok. Ikaw talaga? Kaagad akong sinita ni Adele. Yung medyo bagsak ang buhok, si Sir Eros yun. Samantala yung nakasalamin naman ay si Sir Zero. Sila yung amo natin? Nakangiwing saad ko. Oo sila nga. Huli na para magreklamo kaya lumabi na lamang ako at nagpatuloy sa paglalampaso. Kinaumagahan, nagtulong-tulong kami sa paghahanda ng almusal at sa pag-aayos. Kahit na hindi ako doon naka-assign. Maaga daw kasing gigising sina Sir Eros at ayaw nung nag-aantay. Namataan nga namin si Sir Eros na pababa ng hagdan. Malamang natulog pa si Zero. Pakigising mo na lang. Aniya tsaka tumingin sa akin. Nakayuko akong naglakad paakyat hanggang sa marating ko ang kwarto ni Sir Zero. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob na hindi naman nakalak. Inabutan kong meron siyang kausap sa telepono habang nakatalikod. Bahagya pa nga akong napasinghap nang makita ko ang maskulado niyang likod habang nakatapis ng tuwalya ang kanyang bewang. Sabi ni Sir Eros, tulog pa daw siya, inakaligo na pala. Bulong ko sa aking sarili. Napakasimple lang naman ang mga inuutos ko pero hindi mo man lang magawa ng maayos. Dapat ba? Alisin na kita sa posisyon mo. Naroon ang gigil sa tinig ni Sir Zero tsaka niya pinatay ang linya. Siguro ay naramdaman niya na nandito ko kaya naman napalinga siya sa akin habang masungit na nakataas ang kanyang kilay. At sinong may sabi sa'yo na puntahan mo ko dito nang walang paalam? Kinabahan ako dahil seryoso siya nang sabihin niya iyon. Sinabihan po ko ni Sir Eros para po magkasabay na kayo sa almusal. Tss! Halos matuyo ang lalamunan ko nang humakbang siya palapit sa akin at ganun na lamang ang kaba na idinulot niya nang hilahin niya ako papasok sa loob ng kwarto niya. Ipinako niya ang isang kamay niya sa gilid ng ulo ko tsaka ako pinakatitigan. Mukha ba akong bata para sundo-sunduin mo pa? Sir, si Sir Eros naman po ang... Inilayo ko yung mata ko dahil naiilang ako sa kanya. Bumaba ka na doon, lalabas na ako. Aniya tsaka ngumisi at bahagyang hinaplos ang aking pisngi. Aalis na sana ako nang may kumatok sa labas. Arken, ano na naman ang ginagawa mo? Anong ginagawa? Tanong ni Sir Zero habang ang tingin niya ay nasa akin. Bakit ang tagal mong palabasin niyang si Selena? Medyo nagulat ako dahil kilala na pala ako ni Sir Eros. Bakit? Kapag ba hindi nakalabas, automatic na akong may kagagawan? Hindi ba pwedeng nasisiyahan lang kami? Aniya pa kaya kaagad ko siyang tinulak palayo sa akin. Anong nasisiyahan? Saad ko tsaka ko kaagad na binuksan ang pinto kung saan naroon si Sir Eros. Okay ka lang? Aniya sa akin kaya tumango ako. Susunod na daw po si Sir. Katwiran ko tsaka ako nagmamadaling bumaba. Nako, pagpasensyahan mo na si Sir Zero. Kadalasan kasi talaga, umaandar ang pagiging pilyo niyan. Maagang na broken kaya feeling niya lahat ng babae ay iisa ang ugali. Ani Aling Mirna. Pag sa trabaho nako, napaka-istrikto ng magkapatid na yan kaya dito lang nila na ilalabas ang kakulitan nila. Yung mga kausap mo, mag-i-invest ba sila sa'yo? Ani Sir Eros, si Sir Zero ang kanyang kausap. Itutuloy pa ba ang investment ng mga Moravilla? Nakangusong ani Sir Zero. At bakit hindi? Labas naman kayo ni Jelly doon kaya ituloy nyo. Iba ang love life sa business life. Manang Mirna, may tanong po ako. Kung sino si Jelly? Napasinghap ako habang napatawa naman si Manang na para bang kinikilig at tinutukso ako. Bakit ganyan po ang ngiti nyo? Wala naman. Itinanong ka kasi kanina ni Sir Zero kung ilang taon ka na. Nakangiting aniya pa din na ikinangiwi ko. Bakit naman kaya niya naitanong yun? Si Jelly, siya ang babaeng nagpabago sa kanya.
Kung dati ay malambot at mabait si Cerecero, ngayon ay kabaliktaran na. Para bang napakadali na lang na ihalin tulad siya sa isang bato dahil sa pakikitungo niya lalo na sa mga babae. Kaya po ba gano'n na lang ang reaksyon ni Sir Eros kanina? Tumango naman si Manang bilang sagot. Naging mapaglaro si Cerecero pagdating sa pag-ibig dahil sa Jelly na iyon na minahal niya naman ng totoo. Zero point of view. Hindi ko inaasahan na ikaw ang haharap sa akin. Wika ko nang pumasok si Jelly sa opisina ko. Inaasahan ko kasi na ang daddy niya ang makikipagkita sa akin. Wala namang masama kung ako ang pupunta, diba? Liban na lang kung may feelings ka pa din sa akin. Tumawa ng malakas si Jelly kaya ngumisi ako. Bakit? Hanggang ngayon ba? Iniisip mo pa din na hindi pa ako nakaka-move on? Kung oo nga, masyado kang bilib sa sarili mo. Mayabang na saad ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa sofa. Business ang pag-uusapan natin at hindi ang kung ano paman. Maupo ka na. Naglakad siya at naupo. Ang masikip na palda niya ang nagiging dahilan para makita ko ang maputing balat ng kanyang hita. Zero, aaminin ko. Hindi maganda ang nagawa ko pero willing akong pagsisihan yun. Just stay here. Saan ako mag-i-stay? Tanga na lang Jelly ang mag-i-stay. Matapos mong makipagtsuktsakan sa kung sino. Please, Arkien, kahit kaunting oras lang pakinggan mo naman ako. Nagsusumamong saad ni Jelly pero sarado na ang aking pag-unawa. At hawakan niya pa ang kamay ko pero kaagad kong iniwas. Hindi na tayo tulad ng dati kaya itigil mo na ang pangungulit mo. Hindi na tayo babalik sa noon. Ikaw ang sumira ng maganda at maayos nating pagsasama. Tapos na ang pahina ng aklat na isinulat natin. At hanggang pagbabalik tanaw na lang dahil hindi na madudugtungan yun. Kalmado, ngunit naroon ang bigat habang sinasabi ko iyon. Malamig ang tingin na ipinukol ko sa kanya at siniguro kong mararamdaman niya yun. I'm sorry Arkien, pero mahal na mahal pa din kita. Hindi mawawala yun. Ang kumpiyansa na kanina'y nararamdaman ni Jelly, ngayon ay wala na. Nakayuko na siya habang nakikipag-usap sa akin. Bahala ka pero hindi ako yung tipo ng tao na basta na lamang susuko. Hanggat alam kong walang nagmamay-ari dyan sa puso mo. Patuloy kong iisipin na mahal mo pa ako. Aniya tsaka kinuha ang papel at basta na lamang pinirmahan yun. Baliw ka na. Bulong ko habang pinapanood ko siyang maglakad palabas. Bumalik ako sa aking swivel chair tsaka ako sumandal. Halos 2 taon na din mula nang maghiwalay kami ni Jelly. Nahuli ko siyang may kasama sa unit and they make love. Pakiramdam ko hindi na kayang mabuhay ng mga sandaling yun. Binigay ko lahat sa kanya dahil akala ko yun ang tamang gawin. Ganun kasi ang exact na ginawa ni Daddy kay Mami at pangarap kong magkaroon ng asawa na tulad ng sa Mami. Kaya lang ay napagtanto ko na iba-iba pala ang tao. Napilig ko ang aking ulo. Dahil sa labis na pag-iisip, huli na nang mapagtanto kong tumatakbo ang oras. Isang tawag muna kay Eros ang aking natanggap. Parehong success ang pakikipag-usap namin sa investors, bagay na aking inaasahan. Iisang company lang naman ang meron kami ni Eros. Sadyang pinaghiwalay lang namin dahil hindi maganda kung magsasama ang 2 prinsipe sa isang palasyo. 10:30 pa lamang, kaya tumawag ako sa bahay at si Manang kaagad ang nakasagot nun. Hindi ko trip kumain sa resto ngayon. Lutong bahay ang kinikrave ko. Adobong baboy na tuyo, tsaka sinigang na hipon. Ayos na ba yun sa'yo? Ani Manang, si Selena na ang padadalhin ko dyan. Aniya pa kaya ako'y napanguso. Sa dami ng pwede bakit siya pa? Sinasadya niyo siyang ibuyo sa akin no? Sarkastikong saad ko pero tumawa lang siya kaya pinatay ko na ang linya. Napatingin ako sa wristwatch ko at halos mag-iisang oras na ako nagtatrabaho nang bumukas ang pinto at pumasok si Selena. Suot ang dress na hindi ko alam kung saan niya nahukay. Old fashion na kasi yun at siya na lang yata ang nagsusuot ng ganun. Bakit ganyan ang itsura mo? Natatawang saad ko. Bakit po? Inosenteng tanong niya din sa akin kaya napailing ako. Wala naman. Bakit nga pala ikaw ang nagdala ng pagkain? Tanong ko. Inasikaso niya na ang pagkain ko kaya lumapit na ako. Si Manang po ang nagpadala sa akin dito eh. Kumain ka na ba? Sa bahay na lang po sir.
Halika na, sabayan mo na ako. Alok ko sa kanya pero kaagad niya akong tinanggihan. Naku sir, hindi na po. Kumain na po kayo ng maayos at wag na lang akong intindihin. Bahagya akong nabigla dahil bago sa panlasa ko ang luto na ito. Sino naghanda ng pagkain ko? Hindi po ba masarap? Ako po. Pwede ka nang mag-asawa. Nga pala, may boyfriend ka na ba? Wala po. Wala sa bokabularyo ko ang pag-aasawa. Saad niya sa akin kaya ako'y natigilan. Maganda si Selena at malabo na walang magkagusto sa kanya. Sabay na napunta ang atensyon namin sa phone niya na nagre-ring. Go ahead. Hindi ko alam kung gaano ba kahalaga ang kakausapin niya at kailangan niya pang lumabas ng office. Out of curiosity, ay nagpalipas lang ako ng ilang minuto bago siya sundan. Mararahan ng bawat hakbang ko habang nakasuksok ang aking magkabilang kamay sa aking mga bulsa. Hanggang sa marinig ko ang mahinang tinig niya sa loob ng CR. Naipit ko ang aking labi dahil baka may pumasok na iba at makitang doon ako papunta. Nakakahiya yun. Tia, ano pong nangyari sa itay? Akala ko po okay lang kayo dyan. Chang, hindi ko pa po tapos bayaran ng utang ng agency dito. Kaya paano ko makakauwi? Chang, huwag niyo naman pong pabayaan ang katawan ng tatay ko. Maawa kayo. Chang, susubukan ko pong bumili para ipadala dyan. Pero hindi ko po maipapangako na makakauwi ako. Dahil nasa 10,000 pa po ang utang ko. Matapos kong marinig ang pakikipag-usap ni Selena na iyon, naglakad na ako pabalik sa opisina. Nagkunwari ako na wala akong ideya pagpasok niya. Hindi pa po pala kayo tapos? Magiliw na aniya sa akin, pilit pinagtatakpan ang totoong saloobin. Oo, may kinausap din kasi ako. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Formal na saad ko. Napansin ko kaagad ang pamumutla niya. Di bale, pribado siguro yun. Saad ko na lamang. Pagkatapos kong kumain, pinasabay ko na kay Selena ang mga pinagbaunan ng pagkain. Kinahaponan din ng iyon, umuwi ako sa bahay. Nakatanggap ako ng tawag kay Eros. Uuwi daw muna siya kina mami at daddy. Sa aming dalawa ay mas busy akong tao. Kaya naman nauunawaan ng magulang namin ang kadalasan na hindi ko pa mamalagi sa bahay. At mas nag-i-stay ako dito sa bahay namin ni Eros. Tumambay muna ako sa kusina habang nagpe-prepare si Manang ng pagkain. Nakaupo ako habang nanonood kay Manang. Si Selena, bakit siya may utang dito? Naglalaro ako ng baso sa aking harapan. Yung agency kasi na inaplayan niya may utang na sa atin. Tapos yung tiyahin yata, binalihan pa siya ng 40,000. Saad ni Manang. Tiyahin? Curious na saad ko. Oo, maagang namatay ang nanay niya. Kaya yung bagong asawa ng tatay niya ang kailangan niyang pakisamahan. Ani Manang, bahagyang tumaas ang aking kilay. Taga saan si Selena? Laguna. Ani Manang kaya tumango ako. Naglakad ako paakyat sa aking kwarto. Medyo maliwanag pa kaya binuksan ko ang aking bintana. At hindi ko naman sadya na makikita ko pala si Selena sa di kalayuan. Hawak na naman niya ang cellphone niya at halata na problemado. Tumaas ang kilay ko tsaka ako kinuha ang aking cellphone. May kakilala akong koneksyon sa Laguna at balak ko yung gamitin. May papahanap ako sa'yo. Pwede ba yun? Saad ko. Napangisi ako nang makuha ko ang sagot na gusto kong madinig. Naglakad ako papalabas hanggang sa makita ko siyang nakahinto pa din sa puno. Nilapitan ko siya nang hindi niya napapansin. May problema ka ba? Napasinghap siya kasabay ng paglinga sa akin. Wala Kaagad na aniya, kaya yumuko ako at itinutok ang mukha ko sa kanya. Hindi ganyan ang mukha ng walang problema. Saad ko habang nakatitig sa kanya. Sir, huwag niyo na lamang po kong intindihin. Araw ng Biyernes ngayon, kaya walang pasok bukas. Kumuha ako ng 2 sunmig na inkan, tsaka ako pumunta ng pool. Sir? Nagulat ako sa pagsulpot ni Selena sa aking tabi. Wala pa pong laman ng tiyan niyo. Iinom po kayo? Okay lang yan. Huwag mo na lang din akong pansinin. Saad ko na ikinatigil niya sandali. Alam niyang dahil sa sinabi niya kanina, kaya ko yun sinabi. Ano, sasabihin mo na ba?
Sir, sa totoo lang po, ikinahihiya ko to kaya ayokong sabihin. Sir, kailangan ko po ng pera dahil ang tatay ko nakaburol po ngayon. Aniya kaya kumibot ang aking kilay. Hindi ko gustong madinig yan. Bukas bibigyan kita. Totoo po. Paniniguro niya pa kaya tumango ako. Pumasok ka na sa loob. Pangpainit lang ng sikmura to. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako malalasing. Nakababad ako sa tubig nang magring ang phone ko na nasa gilid ng pool. Kaagad kong kinuha ang aking cellphone tsaka ako ito sinagot. Yes, hello? Sir, wala naman pong patay sa pamilya nila. Kompleto pa po. Anang inutusan ko. Ganun na lang kadali sa kanya na mahanap ang mga relatives ni Selena. Ganun ba? Sige, maraming salamat. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Wala akong alam sa kung ano bang pinagdaraanan ni Selena. Pero masasabi kong napakatapang niya. Nang sumunod na umaga ay gumayak ako. Saan ang lakad niyo? Ani manang sa akin dahil napansin niya ang suit na suot ko kahit Sabado ngayon. Personal matters. Saad ko tsaka ako sumakay ng kotse. 5 hanggang 6 na oras ang naging biyahe. Sinunod ko lang ang instruction na binigay ng aking kausap. Isang simpleng bahay ang aking inabutan. Pulang gate ang harapan nun. Magandang umaga po. Yung ginang ang kaagad na humarap sa akin. Matamis ang pagkakangiti nito at kahit wala siyang sabihin, iisa lang ang nakikita ko sa mukha niya. Mukha siyang pera. Ano po ang kailangan nyo? Bakit kayo nandito? Anya sa akin. Nakababa ang salamin ng bintana ng aking kotse pero bumaba pa din ako. Makikipag-usap na sana ako nang makita ko ang asawa niya na nasisiguro kong tatay ni Selena. May towel pa sa balikat at base sa postura mukhang tricycle driver. Naisip ko kung sino ba yung namatay habang nandito ang tatay niya. Wala naman po, naghahanap sana ako ng maaari kong maging kasama sa bahay. Saad ko kaya kaagad nila akong pinapasok. Dito, naku ang daming pwede dito sa amin. Kahit itong anak ko na working student pwedeng sir. Hinatak niya ang anak niya palapit sa akin. Malinis sa bahay yan sir. Bakas ang pagiging desperada niya. Wala na po ba kayong ibang anak maliban dito? Naku, wala na po sir. Sabay kaming napalinga sa paglapit ng isa pang dalagita. Mama, si Ate Sel. Anya, alam kong si Selena na iyon. Nagpanggap ako na walang alam. Excuse me lang, tumatawag kasi ang pamangkin ko. Anya, talagang hindi nila binibilang na kamag-anak si Selena o sa makatuwid ay pamilya. Napalinga ako sa tatay niya. Napasakay na sa tricycle kaya kaagad ko siyang nilapitan. Sir, kuha ko ng kanyang atensyon. May kailangan ka iho? Anya sa akin. May anak pa po ba kayo maliban sa 2 dalaga sa loob? Usisa ko't umaasa ako na itatanggi niya ang bagay na yun. Pero naramdaman ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang yumuko siya. Oo, may anak pa ako iho. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko nga aminin sa sarili ko na napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Hindi man lang niya naranasan ang pagmamahal ng isang ama dahil masyado kong naifocus ang sarili ko sa second family ko. To the point na halos wala nang natira dun sa only daughter niyo. Umiiling na saad ko. May mga utang na binabayaran siya ngayon. Alam niyo ba? Kahit false info sinasabi ng asawa niyo para lang makakuha ng pera kay Selena. Halata na hindi siya aware sa sinabi kong yun dahil sa marahang pagkagitla niya. Talaga? Malungkot na anya. Mabait si Selena at alam kong hindi niya kayo matitiis. Dadating siya maya-maya kaya kung ako sa inyo, huwag kayong basta umalis para makita niyo kung ano nga bang estado ng anak niyo sa tuwing wala kayo. Selena point of view. Saan daw pupunta si Sir Zero? Saad ko nang lapitan ko si Manang. Kakapasok lang niya dahil hinatid niya ng tingin si Sir. Bagay na nakasanayan ko na. Kay Sir Zero at Sir Eros ay hindi malabong mas close si Manang Mirna sa kanya. May aayusin daw siya ata. O heto, ani Manang sa akin, tsaka niya iniabot ang pera sa akin. Ano po to? Para saan po to? Bumiyahe ka daw sabi ni Sir pauwi sa inyo.
Hindi niya naman sinabi ang dahilan, pero napapansin kasi niya ang madalas na pagkalutang mo. Di kaya ay ang malulungkutin mong reaksyon. Anima ng Mirna na ikinagulat ko, pero kasabay noon ang hiya na bumalot sa akin. Hindi ko na napansin na marami na pala akong naapektuhan. Bagaman nag-aalala ako, hindi ko pa din naitago ang aking saya. Talaga po? Saad ko at ramdam ang pagkasabik. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Manang. Sa halip, nagtatakbo na ako pabalik sa kwarto. Tsaka ako mabilis na nag-asikaso ng sarili. Manang, aalis na po ako. Saad ko pagbaba tsaka excited na lumabas. Manang, mauna na po ako. Huling saad ko tsaka ako nagtatatakbo palabas. Naglakad ako hanggang sa may makita akong taxi na siyang maghahatid sa akin sa terminal. Puno ng pagkasabik ang nararamdaman ko. Kaya lang, nandoon din ang lungkot. Hindi ako gaanong naniniwala kay Chang sa kanyang balita. Ngunit nandoon ang pag-aalala na baka nga makita ko na ang tatay. Kaya lang isa ng malamig na bangkay. Bagay na ayokong mangyari at sapitin. Parang sumisikip ang dibdib ko ng mga sandaling yun. Para bang nauna na ang aking sarili na makasaksi noon kahit na nasa bus pa lang ako. Iniisip ko na ang maaari kong abutan. Kaagad na ng gilid ang aking luha. Pinilit kong tatagan ang aking loob hanggang sa mapakalma ang aking sarili. Hindi ko alintana kahit gaano pa katagal ang naging biyahe ko. Basta ang mahalaga, makauwi ako sa bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa Laguna. Isang jeep pa ang sinakyan ko para tuluyang makauwi sa amin. Nasa Bukana pa lang ako nang salubungin ako ng Chang. Nakahinga ako ng maluwag nang wala akong makitang bakas ng tarpaulin ng tatay. Patunay na kasinungalingan ang lahat ng sinabi ng Chang. Ang tatay po, usisa ako kaagad, ngunit isang malakas na sampal ang inabot ko sa kanya. Bago ka maghanap, iabot mo muna sa akin ang obligasyon mo. Nasaan ang pera na sinasabi ko? Kailangan ko ng pera at hindi kayo magkikita ng tatay mo oras na wala kang maibigay sa akin. Anya na ikinatulo ng aking luha. Aaminin kong hindi ganun kahirap ang trabaho ko sa mga Jimenez. Ngunit pakiramdam ko, bumigat iyon dahil sa sama ng loob ko kay Chang. Chang, hindi ko pa po kasi nababayaran yung inutang niyo sa agency. Hanggang ngayon po, nagbabayad pa ako kaya wala akong maibibigay. Saad ko pero halata na hindi siya naniniwala. Chang, kung maaari po sana, nais kong makita ang tatay pakiusap. Hanggat wala kang naibibigay, wala akong sasabihin sa'yo. Chang, nagdalawang isip pa ako nung una. Ngunit wala na akong sapat na pagtitimpi para magtiis pa. Kung tutuusin po, wala naman akong obligasyon dito. Hindi na po ako kumakain sa pamamahay niyo. Huwag niyo pong ipagdamot ang tatay ko. Kaya sana ay wala na akong... Hindi natapos ang sinasabi ko nang bumiling ang mukha ko dahil sa malakas na sampal. Karina! Nadinig ko ang malakas na sigaw ni tatay mula sa aking likod. Ano bang ginagawa mo? Niyakap ako ng itay at itinago sa likod niya. Napaluha ako. Pakiramdam ko'y safe na ako sa lahat. Gumaan ang aking pakiramdam. Sumagi sa isipan ko na paano kaya kung mas maagang nalaman ng tatay ang pananakit na ito ng Chang. Mapoprotektahan niya pa kaya ako noon? Tay, okay lang po ba kayo? Ang sabi po ng Chang, patay na daw po kayo. Wala akong tangka na kahit na ano laban kay Chang. Sadyang natuwa lang ako dahil buhay ang itay. Kailangan daw ng sapat na pera para mailigtas kayo. Saad ko pa. Mariin niyang nilingon si Chang, ngunit kaagad ding ibinalik sa akin ang kanyang mata. San ka ba galing na bata ka? Bakit ngayon ka lang umuwi? Niyakap ako ni tatay sa sobrang tuwa. Ramdam ko ang sabik at kanyang pangungulila. Tay, hindi niyo po ba alam? Ang Chang po, binenta niya ako sa agency para lamang makakuha ng halagang 40,000 kapalit ko. Kinuha ko na ang oportunidad na iyon para masabi ang aking saloobin. Ano? Halata ang gigil at galit kay tatay at alam kong wala siyang ideya sa kung ano nga ba ang totoong ginawa ni Chang sa akin. Nangatulong po ko at hanggang ngayon, nagbabayad pa din po ko ng utang ni Chang. Natanaw ko ang pamumutla kay Chang. Matindi ang naging tampo ko kay tatay dahil akala ko
Hindi niya ako mahal at hinahayaan niya lang ang mga bagay-bagay. Pero hindi pala. Dahil ang totoo, wala siyang alam. Walang iya ka talaga. Malakas na sigaw ni tatay kay Chang. Ano pang kahayupan ang ginawa mo sa anak ko? Hindi ko alam kung anong sinasabi o kung sino ang tinutukoy ni tatay. Basta lang ang alam ko ay mahal niya ako. Ang sabi mo sa akin ay naglayas ang anak ko. Giit niya na halos ikapiyok niya. Luminga sa akin si tatay habang luhaan ng mga mata. Diyos ko, anak ko. Bumuhos ang emosyon naming mag-ama nang haplusin ni tatay ang ulunan ko. Ramdam ko ang awa sa kanyang tinig habang hinahagkan ng aking ulo. Kawawa naman ang anak ko. Aniya pa habang napapahagulgol. Bakit? Kung hindi ko naman ginawa yun, sa tingin mo ba makakaraos tayo? Magpasalamat ka pa din dahil kahit paano, naging maayos tayo dahil sa pangungutang ko. Ani siyang kay tatay. Oo, na binayaran ng anak ko. Sigaw ni tatay kaya hindi na nakasagot si Chang. Pwede ba Karina, kahit isang beses lang, maging makatao ka naman? Nagsasawa na ako sa pagiging ganyan mo. Pati buhay ng anak ko, nadamay sa kawalangyaan mo. At anong plano mo? Iiwan mo kami? Malakas na saad ni Chang. Palibhasa alam niyang hindi kayang gawin ng tatay ang bagay na iyon dahil na din sa mga kapatid ko. At bakit hindi? Hindi ko naman totoong anak ang mga yan. Kaya bakit ko sila hahabulin? Lahat kami ay nagkagulatan sa sinabing iyon ni tatay. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Hindi mga anak? Ani Megan, yung panganay ni Chang na halos 1 taon lang ang tanda ko. Minahal kita't hindi ko pinagsisihan yun. Umiiyak na ani tatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang ganito. Lahat binigay ko sa'yo. Kahit para sa akin napupunta pa nga sa'yo. Ang buhay na dapat para kay Selena, napunta din sa mga anak mo. Tinanggap ko kung ano ka dahil akala ko kung meron mang mas makakaintindi sa sitwasyon ko bilang ulilang ama at asawa, yun ay walang iba kundi ikaw. Pero anong ginawa mo? Inalila mo ang anak ko. Napaluhod si tatay sa bigat ng dinadala niya. Ibig sabihin po, hindi ko talaga sila kapatid. Tukoy ko sa 2 kong kapatid habang nanggigilid ang aking luha. Hindi sila umimik lahat kaya tuluyang bumagsak ang aking luha. Para bang dinudurog ang aking puso. Naging napakasakit noon kaya napaluha ako. Humarap ako kay Chang at walang pasabi na binigyan siya na magkabilang sampal. Para yan sa pang-aapi na ginawa mo sa akin at para naman to sa pang-aalipin mo sa akin. Alam mo na simula pa lang na hindi ko sila tunay na kadugo. Pero bakit mas pinili mo pa din akong itrato bilang hayop? Lahat pati pundyan yung nilabhan ko. Kahit na hirap na ako. Wala kayong nadinig na reklamo sa akin dahil minahal ko kayo bilang pamilya. Dahil yun ang akala ko pero ikaw. Alam mo nang hindi mo ko anak simula pa lang, bakit kailangan nyo kong ganituhin Chang? Ganun ba ako kahirap mahalin? Napaluha ako dahil kahit itanggi ko, minahal ko na silang lahat. Minahal ko sila bilang totoong pamilya. Tapos na ang lahat, nangyari na ang dapat mangyari. Kaya hindi ko na obligado pang sagutin yan. Anya sa akin tsaka tumalima habang nakangisi. Kahit kaunti, hindi ko siya makitaan ng pagsisisi. Kung buo na ang pasya nyo para iwanan kami, maluwag ang gate. Lumayas na kayo. Makapalang mukha nyo. Bahay ng nanay ko yan. Malakas na sigaw ko habang luhaan pero pinigil lang ako ni tatay. Halika na anak, hindi lang matatapos ito kung patuloy nating hahabulin yan. Anyaya niya sa akin, palabas ng lupa na dapat ay sa amin. Sumakay ako sa tricycle ni tatay, matapos ay hininto niya iyon sa gilid. Saan na po tayo nito pupunta tay? Tumingin siya sa akin habang nakasakla lang sa motor. Ako naman ay nasa loob. May kaunti kong ipon dito. Baka pwede tayong mangupahan kahit 2 linggo lang. Ani tatay, hindi ko alam kung pwede nga ba yun. Babalik po ako sa trabaho ko. Hindi mo na kailangang mga tulong doon anak. Kaya naman kitang buhayin. Babawi ako sa'yo. Napangiti ako. Ayokong maging OA. Kaya kahit naiiyak ako, pinigil ko. Kung sana noon pa ni tatay naisip yan,
baka mas maayos na ang buhay namin. Pero hindi ko siya sinisisi dahil ang mahalaga, bumalik na siya sa akin. Kasi po tay, may utang pa po ko sa dati kong pinagtatrabahuhan. Mahanap ka ba nila agad? Napaisip ako sa tanong na iyon ni tatay. Sa lagay ni Sir Zero ay hindi malabo yun dahil mayaman sila. Pero 10,000 na lang naman ang utang ko sa kanila. Kaya tingin ko hindi na niya ako hahanapin. Pero hindi naman natin sila tatakasan anak. Kuha pa ng simpatya sa akin ni tatay para lang pumayag ako na mag-stay sa tabi niya. Tulad nga ng sabi ni tatay, umupa kami sa maliit na bahay. May isang kwarto at maliit na sala. Doon ka na sa loob matulog mamaya. Ako na lang dito. Ani tatay tukoy sa sofa. Naupo kami doon at matagal na hindi siya umimik. Anak, sabihin mo, galit ka ba kay tatay? Yumakap ako sa kanya. Isinandal ko ang aking sarili kay tatay. Naging emosyonal ako nang maramdaman ko ang init ng pagmamahal niya. Gustong-gusto kong magsumbong sa mga sakit at hirap na dinanas ko sa asawa niya. Pero tapos na yun at huli na para magsisihan pa. Hindi tay, hindi po ako magagalit sa inyo kahit kailan. Patawarin mo ko kung napabayaan kita. Sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ang nagpalinga sa amin. May bisita ka bang inaasahan? Ani tatay sa akin kaya umiling ako. Siya na ang tumayo para magbukas ng pinto at bahagya siyang napagitla. Iho, ano at narito ka? Paano mo kami nasundan? Na-curious ako kaya bahagya akong sumilip at nakita ko si... Sir? Saad ko. Napalinga din si tatay sa akin. Nag-wave ng kamay sa akin si Sir Zero. Hi there. Nakangiting anya pa. Napangiwi ako at kagad na pinagpaga ng sofa na kinauupuan ko. Maupo po kayo. Alok ko. Lumapit sa akin si tatay at bahagya akong siniko. Sino ba yan? Ani tatay sa akin. Tay, yan yung pinagkakautangan ko. Giit na bulong ko na ikinatahimik ni tatay. Maupo din po kayo. Magalang na aniya kay tatay kaya naupo si tatay. Hindi ko hangad na masira ang pamilya niyo. Kaya ipagpaumanhin niyo sana. Bahagya akong nagulat sa ikinilos ni Sir. Hindi ko naman kasi siya nakilala na ganito. Madalas na mapang-asar at panay kalukuhan lang siya. Kaya nga madalas, naiinis sa kanya si Sir Eros. Ayos lang po. Mas maigi nga dahil namulat ako sa katotohanan. Ani tatay. Nagulat ako nang ilapag ni Sir ang makapal na pera sa mesang naroon. May naiwan pang utang si Selena. Magtayo kayo ng pagkakakitaan. Kung sakali na makabawi kayo, tsaka nyo na ako bayaran. Hindi ko maipapangako pero susubukan kong dumalaw ng madalas. Sir Zero, bala ko sana siyang pigilan. Kaya lang nang tumingin siya sa akin, nakangisi siya kasabay ng pagpikit sa akin ng isang mata niya. I'll trust you. Hindi na ako magtatagal. May mga kailangan pa akong gawin. Tay, ihahatid ko lang po si Sir Zero. Saad ko. Tinignan ako ni tatay sa mata, tsaka siya tumango. Sumunod ako kay Sir Zero. Nakasuksok ang kamay niya sa magkabilang bulsa ng pants niya. Napakamaskulado ng likod niya. Sir, may kailangan ka? Gusto ko lang pong magpasalamat sa kabaitan niyo. Wala ka pa namang na-achieve, kaya wag ka munang magpasalamat. Galingan mo. Ngayong okay ka na, sana hindi ka na malungkot. Hindi ko po alam sir kung paano ko mababayaran ng kabaitan yung to. Alam mo yan, hindi pa nga lang sa ngayon. Saad niya tsaka tumawa, kasabay ng pitikin niya ang noo ko. Aray! Angil ko't lalo siyang natawa. Pasok ka na sa loob, may susundo sa akin. Mag-iingat ka palagi. Tawagan mo din ako kapag may oras ka. Bilin niya at tumango ako. Naglakad ako pabalik kay tatay. Mabait ang batang yun. Magaan din ang loob ko sa kanya. Tay? Oh, wala naman akong ibig sabihin. Binata pa ba iyon anak? Tatay naman eh. Ngiwing saad ko. Hirap sa pagkain dito sa Laguna. Dahil sa mahal ng bilihin. Madami nang nagbebenta ng karne at bigas. Kaya hihina din ang benta kung ganun lang din ang ininegosyo namin. Kaya naman isda at seafood ang sinuhestyon ko kay tatay para naman kahit papaano. Hindi mabigat sa bulsa at naiiba sa karamihan. Nung mga unang araw ay talagang naging mahirap para sa akin.
Pero habang lumilipas ang araw, nakakasanayan ko na. 2 pwesto na magkatabi ang kinuha namin sa palengke para malaki ang pwesto at madami ding maitinda. Si tatay ang nagtitinda mula sa madaling araw hanggang alas 7 ng gabi at papalitan ko naman hanggang sa alas 4 ng hapon. Tulad ngayon, may dala na akong pagkain para sa aking tanghalian habang ang tatay naman, iniwanan ko na ng almusal niya. Selena, palaki ng palaki ang fishport nyo. Ani aling maming sa akin. Dahil sa pagtsatsaga sa pagtitinda ay halos nabawi na namin ni tatay ang kalahati ng puhunan na nagastos namin na ipinasok naman namin sa fishport. Kaunti na lang din na pag-iipon at baka kami na ang maging may-ari nun. Naging magaan ang buhay namin ni tatay mula nang nahiwalay siya kay Chang. Oh, napaaga ka naman yata. Ani tatay pagdating ko sa palengke. Sinadya ko po para makatulog kayo ng mas maaga. Nandun na ang almusal nyo. Sagot ko tsaka ako humalik sa pisngi niya. Naku, malansa ako eh. Ani tatay na ikinatawa ko naman. Palaging ganyan ang sinasabi niya sa tuwing naglalambing ako. Tingin ko hindi na siya sanay na ganito ko dahil hindi niya nga ako nabantayan sa aking paglaki. Nagpaalam lang sandali si tatay matapos ay umalis din. Binasa ko ng tubig ang mga isda hanggang sa may lumapit sa akin. Pwede ba akong umutang dyan? Anang maskuladong lalaki na siga ng palengke. Wala pa kasi akong buena mano. Kung maaari maya-maya na lang. Magalang na saad ko. Araw-araw ay isa sa amin dito sa palengke ang hinihingian nila. Kundi isda, pera talaga ang hinihingi nila. O sige, balik ako maya-maya. Kinabahan ako dahil alam kong wala na talaga akong kawala pa. Maya-maya ay babalik na sila. Baka yung tutubuin ko sa 10 kilo ay siyang hihingin nila. Tatalima na sana iyong lalaki. Ngunit kaagad siyang napaatras nang may malamig na tumutok sa noo niya na maging ako ay nagulat din. Saan ang punta mo? Ani Sir Zero habang nakatutok sa noo nito ang uso ng baril na kanyang hawak. Kahit ako'y parang tumigil sa pagtibok ang puso dahil sa mga nangyayari. Sa totoo lang, ay nung nakaraang araw pa ako naiinis sa inyo eh. Nakikilala mo ba ako? Hindi po sir. Kaagad na namutla ang lalaki. Talagang hindi dahil hindi naman ako nagpapakilala sa iyo. Sabihin mo dun sa mga kasama mo, oras na hindi nyo tinantanan ng mga nandito sa palengke, mamimili kayo. Rehas o kabaong, hindi ako mahilig magbiro kaya wag mo kong bibiruin. Ani Sersero tsaka binitbit sa collar iyong lalaki at marahas na itinulak. Ang lahat ng mga tingin ng mga tao ay kanyang nakuha. Anong ginagawa mo dito? Saad ko nang maglakad siya papasok sa pwesto. Malalansahan niyang damit mo, wag ka nang pumasok. Ano naman? Nasa palengke ko kaya natural lang siguro yan. Aniya pa tsaka hinuli ang kamay ko at nagdiretso. Naupo siya sa ibabaw ng icebox na naroon at hindi alintana ang malansang amoy. Okay ka lang? Palagi ka bang ginugulo ng dambuhalang yun? Hindi lang ako. Lahat kami halos. Yung baril mo kanina, saan mo nakuha yun? Alin ito? Anya tsaka kinuha yung baril at itinutok sa akin. Kinabahan ako lalo na nang kalabitin niya ang gatilyo at lumabas ang mahinang buga ng tubig. Water gun? Bakit gano'n na lang ang takot nun? Hindi ko din alam eh. Pero sir, maiba ko. Alam kong hindi ka pupunta dito dahil lang sa mga yun. May kailangan ka ba sa akin? Maniningil ka na ba? Saad ko pero sa halip na ganoon ang sagot niya, nilapagan niya ako ng 10,000. Isara mo muna to. Babayaran ko ang isang araw mo. Gusto kitang makasama. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya na wala naman akong naiintindihan. Mag-date tayo. Sir, hindi ko naiwasang mamula dahil sa alok niya. No more sir. Huwag mo kong tanggihan, tara na. Aniya tsaka hinawakan ng kamay ko at iginiya ko palabas doon. Kasabay noon ang may 3 lalaki na nakasuot ng itim ang lumapit sa aking paninda. Sila na ang bahalang magbantay. Nakangising Aniya pa tsaka nagdiretsong maglakad habang hawak ang aking pulsuhan. Sir, hindi po ba kayo nababahuan sa akin? Amoy isda ko. Saad ko tsaka ko mga hatakin pabalik ang kamay ko para makawala sa kamay niya. Pero mas hinihigpitan niya yun. Naglakad kami palabas sa palengke. Kahit amoy tilapia ka pa. Mayabang na Aniya na ikinapula ng aking pisngi.
Nagulat ako nang akbayan niya ako at mas isiksik ang sarili niya sa akin. Amoy pusit. Birong aniya tsaka tumawa. Sir naman, giit ko. Nawala tuloy ang hiya ko at napalitan ng inis. Kaya lang hindi na ako nakapagtampu-tampuhan nang marating namin ang kanyang kotse. Saan ba talaga ang tungo natin? Basta nga, date nga kasi to. Giit niya pa habang nakatawa. Pagpasok namin, hindi na naman siya kumibo. Pinagbukas niya ako ng pinto ng kotse. Namiss kita, yun lang. Aniya nang lumingon sa akin. 2 o 3 buwan din yata kaming hindi nagkita. Kaya baka nga totoo ang sinabi niya na namiss niya ako. Amoy isda ako, kaya nakakahiya kung i-date niyo po ako ng ganito. Kakamot-kamot na saad ko. Ngumiti lang siya. Ang inaasahan ko nga'y basta na lamang kaming pupunta ng mall. Pero naging mahaba ang biyahe namin. At huli na, nang mapagtanto ko na iuwi niya ako sa bahay nila ni Sir Eros. Bukod sa akin may nakakamiss din sa'yo. Manang! Excited na saad ko, tsaka ako nagtatakbo para yumakap kay Manang. Medyo mabaho po ako, galing pa po akong palengke. Businesswoman ka na daw, sabi ni Sir. Birong aniya na aking ikinatawa. Kinukwento niya ako. Tama na yan. Putol ni Sir sa amin. Maligo ka na doon at ikaw nga ang reklamo ng reklamo. Anya pero halata naman na ayaw niya lang ikwento siya ni Manang. Hindi na ako kumibo at nakanguso na lamang akong sumunod. Nadinig ko pa nga ang tawa ni Manang. Naligo ko at nagpalit ng damit ko na naroon pa sa kwarto. Simpleng t-shirt at pants lang ang sinuot ko. Kaya lang ay pumasok si Manang, dala ang damit na nakatiklop. Yan daw ang suotin mo, sabi ni Sir Zero. Ani Manang tsaka iyon binigay sa akin. Hinahanap ka ni Sir Eros. Akala nga naman niya dahil kay Sir Zero kaya ka nawala. Ipinaliwanag niyo na po sana ng maayos. Oo, ganun na nga ang ginawa ko, iha. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan si Sir. Napakalaki po nang naitulong niya sa akin. Malaki din naman ang naitulong mo sa kanya. Hindi ko nga lang sasabihin kung ano yon. Tumawa si Manang. Alam mo bang madalas kanyang matawag at maalala kahit na alam ng lahat na wala ka na dito? Talaga po? Oo, naging abala kasi ang magkapatid. Gusto nang ibigay ni Sir Arky ng titulo kay Sir Eros. Kaya sinali ni Sir Eros ang lahat ng will kay Sir Zero. Pagdating sa business kaya talagang nabisi sila. Saad pa ni Manang. Matagal ka pa? Napalinga kami ni Manang nang makita namin si Sir Zero sa harap ng pinto habang nakasandal ang gilid ng kanyang katawan at matyagang nag-aantay sa akin. Pasensya na po sa pag-aantay, sir. O siya, maiwan na kita. Naistorbo pa kita. Ani Manang tsaka tumawa. Panay kasi chismisan eh. Umirap si Sir Zero habang nakatingin kay Manang na siyang kumabig ng pinto para isarado. Taranta ako nagasikaso. Kaagad kong tinapos ang pagbibihis dahil masyado nang malaki ang kinain kong oras dahil sa kwentuhan namin ni Manang. Paglabas ko ay nandoon pa din si Sir Zero. Sinuyod niya ako mula sa aking ulo hanggang sa aking dress na suot. It suits to you. Quietly gorgeous. Nakangising niya. Let's go. Anyaya niya sa akin. Hindi naman ako kumibo. Sa halip ay humakbang na ako. Pinauna niya ako sa paghakbang hanggang sa makalabas kami. Ikaw ang magdadrive? Tanong ko. Hindi ako sanay na umaalis siya nang hindi pinagdadrive. Hindi naman magiging maganda ang first date natin kung may extra ka agad, hindi ba? Birong aniya tsaka ako pinagbuksan ng pinto ng kotse. Sir Zero, maaari ko bang tawagan ng itay? Baka mag-alala sa akin yun. Hindi pa ako nakakapagpaalam sa kanya. Sa tansya ko, aabutin tayo ng gabi bago ako makauwi. Don't worry. Kanina pa ako nakapagpaalam sa kanya. Bago pa kita puntahan kanina sa palengke, galing na ako sa bahay niyo. Aniya pa tsaka pinaandar ang kotse. Naipit ko ang aking labi. Sabihin mo, ano ang tingin mo sa akin? Napatigil ako kasabay ng pagtingin ko sa kanya. Paano mo ko tignan bilang ako at hindi bilang amo? Isang mabuting tao. Kahit nung una ang totoo natatakot ako. Napakasungit niyo at arugante. Halata na na-spoiled ka nung bata. Malayo kay Sir Eros na matured mag-isip, kaya talagang naisip ko na ikaw ang hindi ko makakasundo.
Sinasabi mo bang mas mabait si Eros kaysa sa akin? Halata na nagselos siya pero kaagad din akong napatigil. Kung alam mo lang no, sa aming dalawa mas may care ako sa'yo. Pabulong na anya pero nadinig ko pa din naman. Sa totoo lang ay may kakaibang epekto sa akin ang sinabi niyang yun. Pero hindi ko na lamang iyon binigyan ng pansin dahil ayokong umasa. Malayo ang agwat naming dalawa sa estado ng buhay. Kaya malabong mangyari ang nasa isip ko. Sa isang sikat na Chinese restaurant kami dumiretso. Hindi ko alam kung nalulungkot ba siya o ano, kaya kami nandito. Baka kailangan niya lang talaga ng makakasama. Hanggang sa pagbaba, inalalayan niya ako at hindi ko alam kung bakit niya ako binibigyan ng special treatment na tulad nito. Gayong isa lang akong hamak na katulong kung tutuusin. Inakma niya sa akin ang braso niya na siyang dapat kong kapitan base sa kanyang kagustuhan. Hindi ka ba komportable sa akin? Pwede naman tayong maglakad nang hindi ka nakaukyabit sa akin. Sorry, talagang naninibago ko sa paggaganito mo sa akin. Well, dapat mo nang kasanayan yan. Kinikilig ako sa kanyang sinabi. Naglakad kami. Akala ko'y kakausapin pa namin ng server o waiter. Pero para bang planado niya na ang lahat dahil may nakaserve ng upuan para sa amin. Kung sa bagay, dapat ay hindi ko na ikinagugulat ang bagay na ito dahil si Cersero yan. Walang imposible basta may pera ka. Cersero, sa totoo lang po, nahihiwagaan na ako. Bakit kayo ganito kabait sa akin? Alisin mo na yung sir. Mas okay sa akin yung zero. Mas masarap sa pandinig. Dun sa tanong mo, ganito ako sa'yo dahil espesyal ka para sa akin. Napatigil ako. Sincero siya nang sambitin yun. Marami pang rason. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para sabihin ang mga yun. Mag-enjoy na muna tayo sa ngayon. Sandali lang din ang dumating ang order namin. Hindi ako familiar sa mga pagkain at pangalan na naroon, ngunit nagustuhan ko ang lasa. How is it? Anya nang sulyapan ako habang magiliw na kumakain. Masarap. Ako? Birong aniya, kaya napatigil ako. Napahalakhak siya sa naging reaksyon ko. Biro lang, sige na, kumain ka na. Zero, pupunta muna ako sa CR kung pwede. Paalam ko. Tumango naman siya kaya tumayo na ako at iniwan muna siya. Nagpa-guide pa ako sa isa sa mga waiter doon kung saan ang restroom. Salamat. Saad ko nang maihatid niya ako. Pagpasok ko ay ang matapang na presensya ng babae na naroon ang humarap sa akin. Nakaharap siya sa salamin na nagre-reflect sa pagdaan ko. Nakatanaw siya sa akin habang humahakbang ako. Napangiwi ako nang pumasok ako sa cubicle dahil wala naman akong ideya kung sino siya. Nakaramdam ako ng ginhawa matapos kong mailabas ang tubig na nasa aking pantog. Paglabas ko'y nandoon pa din yung babae pero this time hinarap na niya ako. Sino ka? Anya sa akin habang nakataas ang kanyang kilay, bagay na ipinagtaka ko naman. Ipagpaumanhin niyo, ngunit hindi ko din naman kayo kilala. Magaan na sad ko. Pinilit kong maging mahinahon para hindi maging kabastos-bastos ang dating ng aking tinig. Ang kapal mo din no? Kaagad ay nagmataas siya ng boses. Hindi pala kilala ha? Ngayon, makikilala mo kung sino ko. Mga agaw ka. Akmang dadambahin niya ako para hatakin ang aking buhok pero kaagad siyang pinigil ng braso na hindi ko alam kung saan galing. Anong ginagawa mo? Ani Zero sa babae. Arkian, bitiwan mo ko. Hayaan mong turuan ko ng leksyon ng malanding yan. Anya sa akin at hindi pa din napapawi ang gigil. Anong leksyon? Anong leksyon ang pinagsasasabi mo? Bakas na ang pagkakasagad ng pasensya ni Cersero. Arkian, mahal kita. Kaya hindi ako papayag na basta ka na lamang makuha niyan. Akin ka lang, kaya hindi ka niya maaaring basta na lamang agawin sa akin. Anya na parang maiiyak. Ngayon ay malinaw ko nang naiintindihan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Jelly. Anong mahal na pinagsasasabi mo? Kung may minamahal ka, dapat higit na iyon ang sarili mo't wala ng iba. I don't need your love anymore, kaya pakiusap, sa iba mo na lang ibaling Jelly. Hindi makapaniwala si Jelly na tumingin kay Zero matapos ay sakin. Talaga? Ipagpapalit mo ko dyan sa malansa na yan? Sa fish seller na yan? Sa hampas lupa na yan? Come on, Arkian, think wisely. Kung pagbabasihan lang ang estado sa buhay, walang-wala ang babaeng yan.
Alam mo mas matutulungan kita, hindi gaya ng babaeng yan. Estupida na walang pinag-aralan. Hindi ko na napigil ang aking luha nang sambitin iyon ni Jelly. Inalis ko ng dahan-dahan ang kamay ni Zero sa pagkakahawak sa akin. Pero mas humigpit ang kamay niya na nakahawak sa akin. Stay here. Ani sa akin, magaan ngunit naroon ang pagbabanta. Bakit? Come on, Arkin. Huwag kang maging tanga sa babaeng yan. Hayaan mo siyang umalis. Gagamitin ka lang yan para makaahon sa hirap. Alam mo, magiging tanga lang ako oras na bumalik pa ako sa'yo. Kaya tantanan mo na kami, pwede ba? Nagulat si Jelly at halata na hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng dati niyang kasintahan. Bagaman nasaktan, ay kaagad na umiling si Jelly. Wari ay hindi naniniwala sa mga sinabi ni Zero. Alam ko sinasabi mo lang yan dahil alam mong magkakaganito ko na maapektuhan ako. Tarantangan niya. Ngumisi si Zero na para bang sinasabing hibang na ang babaeng kaharap namin. Bakit? Totoo naman, di ba? Kaya ka nagkakaganyan dahil pinagsiselos mo ko, dahil alam mong mahal na mahal kita. Huwag kang manggamit ng tao, Arkin, para makapanakit. Huwag mong gawin sa akin to, please. Napaatras ako't gano'n na lamang ang gulat ko nang lumuhod si Jelly sa harapan namin. At sa tingin mo mag-e-effort pa ako para magpapansin pa sa'yo? Nakangising ani Zero. At bakit hindi? Sige nga. Iba ang alam mo sa totoong nararamdaman ko. Kaya manahimik ka dahil kahit ngayon kaya kong patunayan na hindi na ikaw ang laman ng puso ko. Nangahamon na ani Zero pero umiling si Jelly. Napasinghap ako nang hatakin niya ako't bigyan ng mabilisang halik sa labi. Namilog ang mata ko. Akala ko'y sandali lamang yun pero nagulat ako nang mas tumagal iyon sa aking inaasahan. Matagal bago ako nakareact. Halata na walang balak tumigil si Zero kung hindi ko siya tinulak. Hindi yan totoo. Ani Jelly na para bang wala na sa kanyang sarili. Alam kong mahirap paniwalaan dahil alam mo kung gaano kita kamahal noon. Pero hindi na tayo tulad noon. Kalimutan mo na ako dahil matagal na kitang inalis sa buhay ko. Ani Zero tsaka ako hinila palabas. Kung saan-saan ka nagsususuot, paano pala kung hindi ako dumating? Magpapaapi ka na naman ba tulad noon? Salamat din talaga kay Zero dahil siyang nagsisilbi kong tagapagtanggol sa tuwing inaapi ako. Dumiretso na kami sa kotse para lisanin ang lugar na yon. Zero, yung ginawa mo kanina. Nahihiyang saad ko habang nakaupo sa kotse. Ang aking kamay ay naglalaro dahil hindi ako makatingin sa kanya. Totoo lahat yon, hindi ako nagsisinungaling. Kung anong nadinig mo at naiintindihan mo ayun na yun. Anya tsaka ako nilingon. Nagkasalubong ang aming mga mata. Gusto kita. Yun talaga ang dahilan ng lahat kaya ako ganito kabait sa'yo. Natigilan ako kaya napasingap ako kahit na gusto kong ilayo ang paningin ko sa kanya. Hindi ko nagawa dahil huli na. Sir Zero, hindi ko alam kung maniniwala ko sa kanya. Pero kaagad niyang hinawakan ang pisngi ko at nilinga sa gawin niya. Kasabay ng muli niyang pag-angkin sa aking labi. Naitikom ko ang aking kamay dahil hindi ko alam kung paano ko magre-react. Gusto kita. Si Jelly, malayo siya sa'yo at yun ang nagustuhan ko sa'yo. Wala akong pakailam sa kung anong estado ng buhay mo. Ikaw ang gusto ko. Sa anong dahilan mo ko nagustuhan? Parang baliw na saad ko. Hindi ko alam kung tama bang itanong yun sa kalagayan namin. Hindi ko din masagot. Basta ang alam ko lang, ayokong nalulungkot ka. Ayokong nasasaktan ka. Mahalaga ka sa akin. Kahit na kaunting detalye basta tungkol sa'yo nababaliw na ako. Ano bang sinasabi mo? Nagsimula lahat ng to nang bisitahin mo ko sa kwarto. Wala ka pang sinasabi na huli na ako. Hindi ko inaasahan ang mga pagtatapat na ito ni Sir Zero. Ngayon gusto ko nang makilala ka ng mga magulang ko. Pero hindi po ba masyadong mabilis to? Hindi naman porke ipinakilala kita ay doon na magtatapos yun. Gusto ko lang na ipagmalaki ka. Gusto kong ipagsigawan na may nakilala akong katulad mo. Kala ko ba pangarap mo na magkaroon ng asawa na tulad ng mami mo? Hindi ako karapat-dapat na humarap sa kanila. Tinignan ako ni Zero at itinigil ang kotse. Please, wag mo na ngayon. Hindi pa ako handa. Hindi kita pipilitin. Anya sa akin tsaka niya niliko ang kotse pabalik. Sorry kung minamadali kita. Anya tsaka nagdiretso sa pagdadrive. Naging tahimik ang pagmamaneho niya
At kahit ako ay ganoon din. Na-off ka ba sa akin? Maya-maya ay tanong niya. Ha? Bakit naman? Feeling ko, pinipilit kita na magustuhan mo ko. Hindi agad ako nakasagot. Hindi mo naman ako kailangang pilitin eh. Feeling ko nabigla ako, Zero. Pasensya na ah. Kahit ako nagulat din sa nagawa ko. Siguro ay dahil na-trigger ako kay Jelly. Halata na nahihiya siya. Huminto kami sa hindi pamilyar na lugar kung saan merong malaking bahay. All-in package na yun at nakapintura na ng gray. Nasaan tayo? Ngumiti lang siya sa akin tsaka siya bumaba. Ipinagbukas niya ako ng pinto hanggang sa makababa ako. Naglakad kami papasok sa bahay na iyon. Natatakot ako na baka nandoon ang magulang niya at doon niya pala ako ipapakilala. Pero natapos ang pag-aalala ko nang makita ko si tatay na palabas na sa bahay. Oh, napaaga ang uwi niyo. Aniya pa't hindi ako inintindi. Hindi pa ako tapos magluto. Tay, nandyan ka? Anong ginagawa mo dyan? Ay oo, pinalipat ako ni Sir Zero dito para sa pag-uwi mo daw masurpresa ka. Anya tsaka nakatingin kay Sir Zero. Napakamot siya sa kanyang ulo tsaka ngumiti. Pasensya na. Anya pero nakatitig lang ako sa kanya. Kinakausap ko ang aking sarili kung ano bang nagawa kong maganda para biyayaan ako ng ganitong klase ng tao kay Sir Zero. Isang taong hindi nangahamak, isang taong hindi tumitingin sa estado ng buhay, at isang tao na siyang nagpapahalaga sa akin ng lubos. Naging emosyonal ang aking mata, kasabay noon nang mabilis kong dambahin ng yakap si Zero habang umiiyak. How to unlove you? Sinabi ko ang katagang yun kahit hindi malinaw kung ano bang ibig sabihin noon, basta nasabi ko lang yun base sa napanood kong movie sa TV. Paano ko mahihirapang gustuhin ka't mahalin kung ganito palagi ang gagawin mo? Pakiramdam ko ang tanga ko na lang, oras na tanggihan ko pang pagmamahal na iniaalok mo. Sad ko sa kanya. Nakangiti siya nang tumingin kay tatay na para bang naging success ang kanyang plano, kasabay noon nang hagkan niya ang aking noo. Ay nako, tara na sa loob, ani tatay. Palagay ko'y lihim na nag-uusap ang tatay at si Zero. Hindi ko kasi alam na ganito na sila ka-close. Matapos naming maghapunan, nagkayayaan pa silang uminom sa minibar na pinagawa ni Zero doon sa loob hanggang sa makadinig ako ng doorbell mula sa gate. Ako na po ang magbubukas. Sad ko tsaka ako tiniyo ang kamay ko sa malinis na basahan na nakasabit sa ref bago ako maglakad papunta sa labas. Maingat kong binuksan ang gate at doon ko nakita si Chang. Hindi ko alam kung maganda bang nalaman niya kung saan kami nakatira ni tatay o hindi. Chang? Si Lena. Ang labi niya'y nanginig kasabay ng pamamasa ng kanyang mga mata. Gabing-gabi na, bakit ka nandito? Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Aniya kasabay ng pagluhod sa harap ko, kaya napaatras ako dahil sa gulat. Chang, ano bang ginagawa niyo? Pakiusap, iha. Patawhadin mo ko. Anya tsaka hinawakan ng aking binti. Hindi ko alam kung paano magre-react. Iha, alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo kaya sana naman. Hindi ko alam kung paanong patawad ang gagawin ko. Pero hindi ako Diyos para ipagkait yun sa inyo. Kaya't hayaan yung panahon ng magdigta. Kung kailan yun mangyayari. Wika ako pang minsan. Carmina? Kunot ang noo ni tatay nang makita si Chang. Labis ko yung kinatakot. Halos ilang buwan na din nahiwalay ang tatay at ang Chang. Ngunit hindi ako naniniwala na wala na silang pagmamahal para sa isa't isa. Anong ginagawa mo na naman dito? Ani tatay, itinago niya ako sa kanyang likod. Nakikiusap ako sa inyo. May sakit ang bunso mo. Pakiusap, tulungan mo kami. Bunso ko? Hindi ko anak ang mga batang yun. Kaya dapat ay wala na akong pakailam sa kanila. Bakit hindi ka humingi sa ama nila? Maawa ka. Alam kong may magagawa ka. May pera ka. Kaya wag mong ipagkait sa anak ko ang buhay niya. Sa halip na maawa ay lalo akong nabwisit dahil alam nilang may pera na ang tatay. Kaya ganyan na lang kadali sa kanya na magmakaawa at humingi. Yung tinulong ko sa inyo nung nakaraan hindi ko na maaaring dagdagan. Hindi sa lahat ng oras luluhod ka para sa kaunting halaga. Ani tatay. Sasagutin ko ang lahat ng bills sa hospital. Sabay kaming napalingon ni tatay sa tinig na iyon ni Zero.
Ngunit pagkatapos nito wala nang kasunod. Oras na malaman kong ginulo mo pa ang mag-ama na ito, ipakukulong ko kayo kasama ng mga anak mo. Ani Zero. Kung may gusto kayo, matuto ninyong paghirapan yon dahil hindi lahat ng bagay nakukuha ng madalian. Kami rin ng tatay, naghirap sa kung anong meron kami ngayon. Sana maintindihan nyo, Chang. Pagtatapos ko sa usapan namin, ako nang nagiya sa tatay papasok. Tahimik siyang naupo sa sofa. Sabihin nyo, hindi ito ang unang beses na pumunta dito ang Chang, tama? Oo, nagbigay ako ng tulong sa kanya nung nakaraang linggo dahil sabi niya ibaon sila sa utang. Marahan na ani tatay. Ramdam ko naman na nahihiya siya sa akin. Hindi ko po pinagbabawalan sa kung anong mga gusto nyo, lalo na sa mga desisyon na ginagawa nyo. Ngunit sana naman, hindi nyo makalimutan kung anong naging kalagayan ko sa kamay ng Chang. Patawad anak. Ani tatay kaya tumango ako. Okay ka lang? Ani Zero sa akin nang akyatin ako sa kwarto. Medyo hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Kaya naman kahit gaano kaganda ang pagkakadisenyo ng kwartong kinalalagyan ko, hindi ko na-appreciate yun dahil hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang Chang at ang tatay. Okay lang ako, pasensya ka na. Labas ka na dapat dun pero dahil sa Chang nagkaroon ka pa ng obligasyon. Okay lang, basta para sa'yo. Anya tsaka ginulo ang ulunan ko. Tinignan ko si Zero. Inipit niya sa tenga ko ang ilang hibla ng buhok ko. Always choose to be happy and be the better version of yourself. Hindi ko sinasabing gawin mo to ngayon, pero mas magiging maluwag ang paghinga at pamumuhay mo sa araw-araw kung palalayain mo ang bigat ng dibdib mo, pati na ang galit na nandyan sa puso mo. Matulog ka na, kakausapin ko din si Tito. Kinaumagahan, mainit na pagdampi ng araw ang sumalubong sa mukha ko. Ang natural na liwanag nito ang nagpagising sa akin. Pinulupot ko ang aking buhok tsaka ako bumangon. Tahimik ang buong kabahayan hanggang sa makita ko si tatay na abala sa pag-aasikaso sa labas. Pumasok siya. May dala siyang inihaw na bangus. Tay, anong meron? Nako, may bisita tayo maya-maya. Mag-asikaso ka na ng sarili mo. Po, ako? Bakit? Ano pong meron? Nako, basta anak. Ani tatay. Naglakad ako palabas at nakita ko si Zero na abala din. Napakaraming pagkain naman yan. Gaano ba karami ang bisita mo? Saad ko. Akala ko din ay umuwi na siya. Naglakad siya palapit sa akin, tsaka ako sinalubong ng yakap. Good morning. Nakatulog ka ba ng maayos? Anya sa akin kaya tumango ako. Natanaw ko na parating ang itay, kaya kaagad ko siyang tinulak. Aray naman. Natatawang Anya. Alam niya naman ang totoong dahilan kaya ako ganoon sa kanya. May mga prutas, seafood at manok sa mesa. Parang fiesta. Ayaw nila akong pakilusin. Pinagtulakan pa nga nila ako papasok sa loob. Sige na, parating na ang mga bisita kaya mag-asikaso ka na. Ani Zero sa akin habang wala akong kaidi-idiya sa kung ano nga bang nangyayari. Dress ang isuot mo. Yung presentable at komportable ka syempre. Pagpasok ko sa kwarto, nag-asikaso na ako. Nag-half bath lang ako para hindi ako matagalan sa pagpapatuyo ng buhok. Yung white dress ang sinuot ko na kabibili ko lamang nung nakaraan na pinaresan ng flat sandals. Bahagya ko lang kinulot ang buhok ko tsaka light makeup ang nilagay ko. Akala ko'y mag-isa kong bababa pero nagulat ako nang makita si Zero sa harap ng pinto. Nakasuot at gwapong-gwapo sa kanyang porma. Ready ka na? Anya sa akin tsaka niya inalok ang kamay para hawakan ko. Naglakad kami papasok hanggang sa makita kong nakaayos ang labas. Hindi ko alam kung paanong nagawa ni tatay at Zero ang bagay na iyon ng ganun kabilis. Pero nakaayos ang labas ng bahay namin na para bang may espesyal na okasyon. Napakaganda ng bulwagan. Zero, ano bang? Nang lumingon ako sa kanya, napatigil ako at napaatras nang makita siyang nakaluhod sa harap ko. Ano yan? Mabilis ba? Alam kong nabibilisan ka sa ginagawa ko, pero ikaw na yung gusto kong maging dulo nito. Nasa wastong edad na ako at hindi ko na kaya pang magtapon ng panahon para maghintay na naman. Kaya Selena, will you marry me? Aniya tsaka nilabas ang singsing mula sa kanyang bulsa. Nakalagay pa sa box na maroon yun at kuminang ng tumamang ilaw, isang diamond ring. Zero,
Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang muka. Natatakot siya sa maaari kong isagot. Inalalayan ko siya para patayuin. Ang lahat ng pares ng mata ay nakamasid sa amin. Selena, kung hindi ka pa ready. Tumigil siya sa pagsasalita nang tumingkayad ako at inabot ang kanyang labi. Yes, magpapakasal ako sa'yo. Saad ko habang nakangiti. Ngumiti din si Zero na wari hindi makapaniwala, tsaka ako binigyan ng panibagong halik. Umugong ang sabay-sabay na palakpakan para sa amin, kaya kaagad ako lumayo kay Zero. Ngunit hindi pa pala nagtatapos doon ang sorpresa ni Zero nang pumutok ang fireworks na may mga kulay sa kalangitan. Mahal na mahal kita, Selena. Ani at tsaka hinag ka ng aking noo. Matapos nun, naglakad na kami palapit sa mga relatives niya na siyang tinutukoy niya palang bisita kanina. Galak akong ipinakilala ni Zero sa kanyang magulang. Napakabilis mo talaga. Siguruhin mong hindi lang trippings yung nararamdaman mo dahil ibibitin kita. Dinig kong ani Eros. Inaniyahan na kami sa mesa para simulan ng kainan. Malayo sa akin si tatay, katabi ni Eros at ng daddy nila, habang ako naman nakapagitna sa nanay ni Zero at sa kanya. Napakaganda mo, iha. Wala pa bang laman yan? Anang mami niya tsaka itinuro ang tiyan ko. Ma'am naman. Angel ni Zero na ikinatawa ng kanyang mami. Biro lang syempre, hindi naman tayo nagmamadali. Anang ginang na ikinahinga ko din ng maluwag. Palagpas na si Zero sa kalendaryo, kaya normal lang na hanapan na siya ng apo ng kanyang magulang. Kinagiliwan nila ang kasipagan ni tatay dahil sa dami ng pagkain at sa sarap ng mga nakahain sa mesa. Hanggang sa pag-upo kasi namin, nag-aasikaso pa din siya. Mabuti at nakaya niyo pong ihanda lahat yan, anang mami ni Zero, habang pinapanood si tatay na biyakin ng mga malalaking alimango. Oo, madali lang naman po yan lutuin, lalo na at sanay din kami dito, dahil yan na ang naging negosyo namin ng anak ko. Ani tatay, nakamasid lang si Eros sa amin pati na ang daddy nila. Wari ko'y sila talaga ang magkaugali, habang si Zero naman ay mana sa kanyang mami. Sa susunod ay pa-orderin nyo na lang si Zero, kaysa naman nagpapakapagod pa kayo. Anang mami niya, napakabait. Sa totoo lang, ay napuno lalo ko ng paghanga sa pamilya nila dahil sa pagiging down to earth. Base sa mga kwento nila, ay alam ng pamilya nila na tinutulungan niya kami ni tatay. Basta ang mahalaga okay na kayo. Kung sakali na may kailangan pa kayo ay willing kaming tulungan kayo. Ani tita, huwag kang mahihiya sa akin ha. Salamat po. Papaalalahanan ko lamang kayo. Anang daddy nila. Walang masama na magmahal. Walang masama na ibigay ang lahat ng atensyon. Pero wag nating kalimutang unahin ang ating mga sarili. Alam kong seryoso kayo sa bawat isa, pero mas maganda kung magkikilalahan muna kayo. Anang daddy ni Zero. Opo, sagot ko naman. Ngumiti lang silang mag-asawa. Tito at tita na lang ang itawag mo sa amin, pero mas maganda sana kung mami at daddy na ang ipapractice mo. Kinikilig na anang mami ni Zero. Namula ang pisngi ko. Napatingin ako kay Zero na nakangiti sa akin. Kinuha niya ang isang kamay ko at isinalikop sa kamay niya. Okay ka lang ba? Oo naman. Naglakad kami sa likuran ng bahay. Sorry kung napabilis lalo ah. Alam kong kahit siya inapabilis din sa nangyayari. Well, mahal ko naman si Zero at alam kong wala akong pagsisisihan. Tama si Tito. Mas maigi na makilala pa natin ang isa't isa. Saad ko tsaka ako huminto sa paglalakad at humarap sa kanya. Ano at ano ka man ay mamahalin pa din kita. Igagalang ko kung ano ka. Anya sa akin tsaka ako hinawakan sa balikat. Mamahalin kita sa mga panahong hindi ka kamahal-mahal. Pipiliin kita sa mga araw na hindi ka kapili-pili. Muling sumibol ang emosyon sa aking puso. Tamang tao na si Zero para sa akin at hindi ko na palalagpasin to. Pumikit ako at binigyan siya ng magaan na halik. Ngunit gumapang ang kamay niya sa bewang ko hanggang mas madiin niya akong mahalikan. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nasa ganoong sitwasyon. Get a room! Kusa kaming naghiwalay ni Zero dahil sa tinig na iyon mula sa itaas. Nang lumingon kami, ay naroon sa teres sa itaas namin si Eros na halatang bugnot. Umirap siya tsaka muling pumasok sa loob. Nagkatinginan kami ni Zero habang pula ang pisngi.
Para mawala yun, kinuha ni Zero ang kamay ko para yayain pa akong maglakad. Sabay naming pinagmasdan ang mabituing kalangitan kahit magkahawak ang aming kamay. Alam kong hindi pa ito ang simula ng totoong buhay namin ni Zero kasama ang isa't isa. Pero gusto kong ihanda ang aking sarili dahil siya na ang gusto kong makasama hanggang sa dulo. Kahit pa napaka-bossy at arugante. Si Zero Arkin Jimenez ang nais kong pakasalan at makasama na bumuo ng malaki at totoong pamilya.